Purihin ka, Panginoon. We give you praise. We honor you. We magnify your name, O God. Sige po, bago po ko manalangin, pwede po bang magbanggit lang tayo ng papuri, pagpapasalamat sa Kanya. Hallelujah. Salamat, O Diyos, sa kabutihan mo. Salamat, di ka kailanman nagpabaya sa amin. Salamat, nandyan lagi ang iyong tulong at gabay sa buhay namin. Salamat, Panginoon, kami ay iyong pong pinalalakas. Kami may nangihina, Panginoon, tinutulungan mo kaming bumangon. Salamat sa nakikita namin lagi ang iyong kamay ay nandyan sa amin upang kami ay tulungan, iahon, Ama. At Lord, we pray, O God, maging sa aming pakikinig ng iyong salita. Hayaan mo po, Panginoon, na hindi lang ho namin ito narinig, kundi maunawaan namin at mai-apply namin sa aming buhay. Lord, hayaan mo, O Diyos, magsimula sa leadership down to all the workers, O God, ang isang matatag na pananampalataya sa iyo at paglilingkod na nagbubunga at nakapagbibigay ng kaluwalhatian sa iyo. Banal Espiritu, malaya kang makakilos sa aming kalagitnaan, O Diyos, at ikaw ang siyang mangusap at magsalita sa amin. At wala pong ibang mapapurihan, walang ibang maitas, kundi ikaw lamang sa pangalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Bago tayo mo po, pakisabi sa kanat kaliwa mo, may gagawin sa iyo ang Diyos. Sabi mo sa Kanya, pagpapalain ka ng Panginoon. Sabi mo, hindi aksidenteng narito ka ngayon. Amen. Tayo pong lahat ay makakaupo. Praise God. Bago po ako dumako sa ating message for tonight, again, would like to acknowledge actually, kababata ko po siya since we are, I think, in elementary time, si Brother Aaron Madera. Siya po ay, sa mga bago lang, kung kilala niyo po si, sino ba? Pastora Sheila, no? Ibanez, ay pinsan po niya. Kami po yung mga bata lang noon sa kids church na magkakasama. So hanggang sa kami ay mag-high school, mag-college, doon ako kami naghiwalay nung siya ay mag-abroad. No? At siya po ay isa pong professional singer. Ang kanyang trabaho po ay isang mga awit. No, sana nga darating time marinig natin muli. Siya ay nagsimula lang mag-song lead sa church, no? Nung bata kami, tuwing mayroong kaming presentation sa kids ministry, isa ho siya sa mga hawak ng mic para mag-solo ng kanta. Ako noon lagi nasa gilid lang. Taga ganun lang ako. Wala talagang pag-asa. No? Yung pala iba ang direksyon ng Panginoon. So welcome back, no, Brother Aaron. Ayan, no, marami kaming kwento niyan nung bata kami hanggang hindi ko na ikakwento, marami. Praise God. Dako po tayo ngayon sa ating pagpapatuloy ng ating series. Handa ba kayo makinig ng Word of God? Alam niyo, isang bagay na dapat po nating wag mawawala sa atin, no? Na para bagang nakikita ko ay I don't know, is it because our church is already 37 years, no? Although marami naman sa atin dito, bago pa lang, pero the spirit na nararamdaman ko somehow ay nawawala yung excitement. No? Na parang pag pumunta ako rito may gawain, parang hindi JTG. Alam niyo yan? Parang hindi ito yung church na kinagistan ko. Na yung atmosphere, merong agad na may expectation in the atmosphere. May tinatawag na parang excitement. Wala ho tayo sa real. Sabi sa katabi mo, wala ka sa real. Kasi kung nasa real tayo, pupunta tayo ng simbahan, parang obligasyon, uuwi tayong walang nangyari. We are in a relationship with our God. Tayo may relasyon sa ating Diyos. Kaya tayo nandito, hindi dahil obligasyon lang natin ito, kundi dahil nagnanasa tayong laging makasama ang Diyos. Amen. At tandaan nyo ito, yung expectation na yon is the breeding ground for miracle. Yung may ine-expect ka kay Lord, pag wala ka kasing ine-expect, wala kang matatanggap eh. Tanong mo yung katabi mo, may ine-expect ka ba? Kasi kung pumunta ka lang dito dahil midweek service at nakagisnan lang natin pumunta, uwi lang tayong wala lang. Pero kung may ine-expect ka, may inaabangan ka, may matatanggap ka. Amen ba? Na sa ating pagpapatuloy ng ating sinimulang series last Sunday, Mastering the Basics. Sabay-sabay nga natin sabihin, Mastering the Basics. Okay, pag sinabing mastering means,
What is mastering? Acquire complete knowledge or skill. No, nakumpleto mo, no? Ang knowledge and skill doon sa field na iyong kinuha. Become proficient. Pag sinabing proficient, marunong, mahusay ka, alam mo, know inside out. Pag ikaw ay nagmaster ng isang bagay, alam mo na yon lahat ng bagay. Alam ba, nagmaster ka sa isang field ng education, alam mo na, paikot-ikutin ka man doon, lalo sa isang subject na kinuha mo, alam mo na yon. Kabisado mo na yon. So, yung ibig sabihin ng mastering. Now, what is basic? Pag sinabi namang basic, provide the base or starting point from which something can develop. Pag sinabi namang basic, ito yung pagsisimula mo, base mo ito, pundasyon mo ito, upang mula doon, i-develop pataas. Okay? Or pailalim, patatag. Okay? Yun ang ibig sabihin ng basic. Now, why mastering the basic is important? Number one, mastering the basic is crucial to our success. Walang nagtagumpay sa anumang larangan nang hindi mo muna na-master yung basic doon sa iyong gustong palaguin. Halimbawa, sa negosyo pa lang, hindi ka nalalago sa pagninegosyo kung hindi ka marunong, basic pa lang, sa in and out ng pera. Hindi mo alam kung ano yung pag-handle ng pera. Di ba? Hindi mo alam kung ano yung puhunan doon sa kita. Tama? Kung di mo alam yung basic na yon, kahit anong gawin mo sa pagninegosyo, kahit milyong pesos negosyo pa yan, babagsak yan. So mastering the basic is crucial to our success. And many people want to rush through the basics to get the more interesting and complex information, or perhaps they believe that the more advanced work is where real power lies. Minsan yung iba kinalilimutan, tinatalunan yung basic kasi ang tingin nila, pagkaalam na nila yung mas malalalim na bagay, nandoon yung kapangyarihan, nandoon yung pagiging matatag. Pero hindi na nakalimutan nila yung basic pa lang eh. Parang ganito, maraming mga tao gusto maging pastor. Pag tinanong mo kung sinong gusto maging pastor, maraming gugustuhin kasi nakikita nila yung parang ginagawa ng pastor. Pero basic pa lang, hindi ka naman nagdi-devotion. Hindi ka nagpe-pray, hindi ka naghahawak ng Bible. Paano ka maging pastor? Yung basic trabaho pa lang ng pagpapastor, lagi po niyong narinig ito at ulitin ko po sa inyo ito. Ang pagpapastor ay hindi po pagpipreach lang. Hello? Isang trabaho lang, actually, pinakamadaling trabaho ng pastor, pagpipreach. Pero yung talagang pagpapastor, iba po yun. Okay? So marami mga tao, basic pa lang, hindi na nila makuha. Kaya, sinasabi ko po ulit sa inyo, JT Church International, JT Mother Church, na kailangan i-master natin ang basic. Because if you can't explain it simply, you don't understand it well enough. Kung hindi mo maipaliwanag yung simpleng bagay, yung simpleng pagpapaliwanag, hindi mo talaga ito naintindihan. Ano ba, what is born again? Kung hanggang ngayon, hindi mo naintindihan ng born again. Yan ba yung sa simbahan dyan sa Gatchalian, yung inatin ng linggo-linggo? Kung ano lang ang tingin mo sa born again, hindi mo talaga naintindihan what is being born again. Kung ito'y tingin mo yung religion, o inaatinan mo lamang, hindi mo talaga naintindihan. So what is born again? Sa basic understanding pa lang, hindi mo maipaliwanag, hindi mo talaga alam. Paano ka ba naligtas? Paano ka siguradong pupunta ng langit? Hello? Pag di mo naintindihan, naunawaan yon, ibig sabihin talaga, hindi mo ito alam. Because the problem of many Christians, we love to complicate things. Kasi maraming Kristyano, gustong-gustong ikomplikado pati yung mga simpleng bagay. Kita nyo maging mga mag-asawa. Simple lang naman yung pinagtatalunan nila, kinukomplikado nila. Minsan pinag-aawayan nyo lang, toothpaste. Kinumplikado. Kaya si Mrs. nag-historical. Hindi nag-hysterical, historical. Binalikan lahat ng nakaraan. Di ba? Pero titignan mo, basic lang naman yung problema nyo. Toothpaste lang, nakamali lang nang nabili, hindi Colgate, Pepsodent ang nabili. Meron pa bang Pepsodent ngayon? Ha? Close up ang nabili, hindi Colgate. Simple lang. Bisa yung simple, hindi natin na-master, kaya lalong bumibigat ang bagay-bagay. Kaya sabi mo sa katabi mo, back to the basic. At hindi lang just to back to the basic,
but we have to master the basics. Tulad na pinag-usapan natin nung nakaraang Sunday, mastering, worship. Alam niyo bakit? Kung hindi mo mamamaster ang worship, hindi mo makukuha yung benepisyo ng kapangyarihan ng pagsamba. Ay, grabe. Naintindihan niyo yun? Ang tingin mo sa worship, depende sa nararamdaman mo, depende sa yung sitwasyon. Hindi mo inamamaster na kahit anong sitwasyon mo, you have to worship the Lord. Nandiyan kayo? Kaya hindi mo makukuha yung benepisyo mismo ng pagsamba. Now, some reason why we should master the basics. Number one, at dito tayo hugot ng ating pag-usapan ngayon. Big buildings require big foundation. Walang matayog, matatag, malaking building nang hindi muna maayos ang pundasyon nito. Nagsisimula yan sa pundasyon. Ako po'y nakapunta na ng Dubai, yung Burj Khalifa na napakataas. Alam niyo, pundasyon nun, napakalaki rin, napakalalim. Para magtayo ng ganong kataas na building, nangangailangan nito ng malalim at matatag na pundasyon. At ganon din po sa buhay nating lahat. Gusto mong tumatag, gusto mong mas tumayog pa ang kayang gawin ng Diyos sa'yo, napakahalagang balikan natin yung basics. Yung pundasyon. Okay, Matthew chapter 7 verse 24. Handa na po ba kayo? Kasi ito ang ating pag-usapan, back to basic. Matthew 7 verse 24. Anyone who listens to my teaching and follows, it is wise. Like a person who builds a house on solid rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall, because it had been founded on the rock. Ang ating pag-usapan ngayon is back to the basic or mastering the basic of Christian foundation. Okay? Ito, pundasyon ang pag-uusapan. Kasi titignan natin tayo mga Kristiyano, mga manggagawa, leaders. Kamusta na ba yung pundasyon mo? Gusto-gusto natin magamit, gusto-gusto natin pagpalain, gusto-gusto natin mas tumayog pa yung buhay natin. Pero yung pundasyon, pag hindi matatag, hindi ka pwedeng maglatag ng bago. Hello? Amen ba? So, pag-uusapan natin, the basic Christian foundation. Ano sabi in Matthew chapter 7 verse 24? Anyone who listens to my teaching and follows, it is wise. Like a person who builds a house on solid rock. And the rain fell. Sabi nga natin sabihin, and the rain fell, and the floods came. Kasi tiyak at siguradong darating ang bagyo. Darating ang ulan. Hello? Kapag hindi ka nakatayo sa pundasyong tama, nandiyan kayo? At yung pundasyong yon, listen to me, mga manggagawa ng Diyos, yung pundasyong yun, yung basic mo sa fundamental faith mo kay Lord. Nandiyan kayo? Pag hindi naging matatag yun, darating ang bagyo, sigurado. Darating ang ulan, sigurado. Darating ang baha, tiyak at sigurado. Lalo ngayon, tag-ulan, di ba? May bagyo po. Parang sumasakto sa message ngayon. Pag hindi naging tama ang ating pundasyon, magigiba tayo. Yung para pong itong lighthouse, next picture, yan po ay dahil nakatayo sa bato, bato ang kanyang pagkakayari, kahit na dumadating ang malakas na unos ng alon, hindi siya matitibag. Buildings are only as strong as their foundation. A foundation is something that is put in place first before the building is built. Nauna kasi pundasyon bago ang building. Naalala niyo, nagtayo tayo ng ating church building sa Kabiasnan. Hindi muna pader ang tinayo. Hindi muna bubong. Walang nagtatayo ng bahay na uuna ang bubong. Tama? Ang inuuna ay pundasyon. Kaya balik tayo, tignan natin ngayon, pag-usapan natin, kamusta na yung pundasyon ng iyong pananampalataya? Kasi ang daming Kristiyan, dumating lang ang bagyo, problema, suliranin, nag-away, mag-asawa, wala na. Nawala na yung pundasyon nila kay Lord, nawala na yung kanilang pananampalataya. Ang daming ganyan.
dumaan sa pagsubok ng kawalan ng pera, dumaan ng pagsubok ng sakit karamdaman. Talagang normal sa buhay ng tao, darating ang bagyo. Pag hindi naging matatag ang ating pundasyon, masisira tayo. At ang isang bagay tungkol sa pundasyon, foundation is actively placed but hidden from public view. Pansin nyo ba? Hindi nakikita yung pundasyon kasi nasa ilalim. Hello? Kaya minsan, ang mga Kristiyano, ngiti-ngiti, tao-tao, taas ng kamay, tuwing linggo pag mag-altar call, nai-slang, yun yung nakikita eh. Pero kamusta yung puso? Yung kanyang pundasyon bilang Kristiyano? Kaya hindi porkit lagi nasa church, nai-slang linggo-linggo, matatag ng pundasyon yan eh. Hello? Kasi ang pundasyon hindi nakikita. Ang Diyos ang nakakaunaw at nakakakita yan sa puso mo. Nakalagay yan sa mga bagay na hindi obvious. Hindi yan kung paano ka ba magtaas ng kamay. Hindi yan paano ka sumayaw. Ang dami ganyan, sayo ng sayaw, taas ng talon ng talon. Pero pag may pundasyon, minsan kung sino pa yung yung kitang-kita mo yung ginagawa, yung pala yung very shallow ang kanilang faith. Alam niyo po ba, tayong lahat ay tinawag ng Biblia na building. In the Bible, we are described as God's building. 1 Corinthians chapter 3, verse 16, do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? 1 Corinthians 3 verse 9, for we are God's fellow workers. You are God's build. You are God's building. Ba't yun ang sinasabi ng Bible? Hebrews chapter 3 verse 6, but Christ as a son over His own house, whose house we are if we hold fast and confidence and the rejoicing of the hope firm to the end. We are the house. We are the building. We are the temple. Yun ang sabi ng Bible. Sa mga talatang ito, tinutukoy, sabi mo sa katabi mo, ikaw ang building, ikaw ang templo, ikaw ang tahanan. At lahat ng yan, nangangailangan ng tamang pundasyon. Hello? I pray, mga kapatid, tayong lahat na narito ay maging tama, maging matatag ang ating pundasyon. Kasi sabi mo sa katabi mo, tiyak at siguradong darating ang bagyo. Pag hindi naging tama ang ating pundasyon, andali tayong mahuhugot. Kaya pansin nyo ba, maraming dating kasama tayo, dating kasamang manggagawa, di ba? Hanapin mo man, wala na. Bakit? Kasi hindi naging tama yung pundasyon. Now, mga kapatid, I want us to understand this very important basic foundation. Basic lang ito eh. Pero kailangan i-master mo at nakita natin sa ating buhay lahat. Tama ba? Na maging maayos, tama ang ating pundasyon. Now, una, sa bagay na ito na napakahalaga natin maunawaan, who is our foundation? Hindi what okay? Kundi sino. Jesus is the only sure foundation. Si Jesus ang tiyak at siguradong pundasyon. Acts chapter 4 verse 11. At ang Jesus na ito, sabi ng Bible, ang batong itinakwil niyong mga tagapagtayo ng bahay. Ang siyang naging batong panulukan. Yung Jesus na itinakwil, yun na mga tagapagtayo ng bahay, yung nagtatayo ng bahay, kasi sinasabi rito, nangangaral dito ay mga apostol ng Panginoon, at sinasabi niya sa mga tao, yung mga nangaral, mali na ituro, mali yung naipasa. Kasi yung nagtagapagtayo, ang itinakwil mismo nila, yung Jesus na dapat batong panulukan. Naintindihan niyo yun? Kaya alam niyo po, maging maingat tayo. Listen to me, church, sa ating mga pinakikinggan, kasi hindi lahat ng nagtuturo, tama ang pundasyong inilalatag. At sino dapat ang pundasyong iyon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. 1 Corinthians chapter 3 verse 9 to 11. Para tayo nagba-Bible study ngayon, ha? Kami kapwa manggagawa ng Diyos at kayong kanyang bukirin. Kayo rin ay, ano sabi diyan?
gusali ng Diyos. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, inilagay ko ang pundasyon tulad ng isang mahusay na tagapagtayo. Iba naman na nagpapatuloy sa pagtatayo ng gusali. Ngunit dapat maging maingat ang bawat nagtatayo sapagkat wala ng ibang pundasyong maaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi sino? So malinaw, mga kapatid, dapat ang maging pundasyon natin sa buhay Kristiyano, hindi ang ministry. Hello? Pero totoo lang, maraming mga nasa church, ang pundasyon nila ministry. Kaya sila nasa church because they love doing things in the ministry. Na doon na-expose sila sa ministry. O yung iba naman, ang kanilang pundasyon is their gift. Yung gift nila, ang pundasyon nila. Kasi na-expose o nagagamit ang kanilang gift. Pagkanta, pagtugtog, pagsayaw. Lahat ng yan ay maganda. Lahat ng yan ay kailangan. Pero hindi yan dapat ang pundasyon. Bakit ka nasa church? Hindi rin dahil manggagawa ka, kaya ka nasa church. Paano na kung matanggal ka? Paano na kung mawala yung ministry yon? Kaya ang dami na ilagay sa isang ministry, hindi matanggal-tanggal. Nung inalis lang o kaya dini-A lang, wala na! Gagalit pa sa'yo. Bakit? Kasi hindi naging matatag yung pundasyon. At sino yon? Si Jesus. Kasi pag si Jesus ang pundasyon mo, wala mang ministry. Wala mang tungkulin. Hindi ka mang kasama doon sa mga nasa harapan. Pero dahil tama ang iyong puso sa Diyos, mananatili ka sa Kanya. Sabi mo sa katabi mo, itama ang pundasyon. Alam niyo po, ito nakakatakot na bago ko ituloy ito. Pag sinimulan mo ng maling pundasyon, habang tumatagal, magkakaproblema. Naalala ko yung kwento doon sa Leaning Tower, doon sa, ano bang bansa yan? Yung Leaning Tower na nakaganyan ng konti. Sinimulan yun na may mali, tinuloy lang nila. And it takes millions of dollars just to correct that, pero hindi na nila magawa. Kailangan na lang nila ayusin at patatagin na hindi ito tataob. May mali lang na konti, nung umaangat, nakita. Nandiyan kayo? Kaya, pag hindi naging tama yung ating puso sa paglilingkod, hindi naging tama yung ating puso kay Kristo, na siyang dahilan ng lahat ng ating ginagawa, listen to me, makakabataan, lalo yung mga nagsisimula pa lang kay Lord, mga young professional na mahal ngayon ang paglilingkod kay Lord, tama na natin, simula pa lang yung puso natin. Na kaya tayo naglilingkod dahil si Jesus ang dahilan. Hindi dahil mahal lang natin ang ministry. Hindi lang dahil ang saya ng gawain sa church. Amen ba? So inilalatag ngayon sa atin, mga kapatid, itama yung pundasyong iyon. In order to have a solid foundation, Jesus Christ must be at the center of our lives. Not outside of our lives, not part of our life, but the center. Sa Kanya umiikot, sa Kanya nakatuon, sa Kanya ang lahat ng dahilan ng ating mga ginagawa. Si Jesus ang tamang pundasyon. Hindi yung nasa labas lang siya, hindi yung kasama mo lang siya, kundi siya yung pinakadahilan. Pag naging tama yon, alam niyo po, kahit anong dumating na bagyo ng buhay. Hello? At alam niyo, hindi mo naman makikita at malalaman yan hanggat walang bagyo eh. Minsan kasi, nagtatayo ka, hindi ka sure. Kasi sabi ni Pablo, kami isang mahusay, dalubhasang nagtatayo. Nandiyan kayo? At minsan, dahil yung napapakinggan natin, yung naipapasa sa atin, hindi nagiging tama, hindi mo rin naman alam yun. Saka mo lang malalamang, nandiyan kayo? Na mali yung pundasyon nung dumating yung bagyo. Nung dumating yung pagsubok suliranin, hindi mo malalaman, tama ba yung pundasyon eh. The foundation of Christ is laid based on the hearing and doing what He says. At ito, ganito, nagiging matatag yung pundasyon. Nandiyan kayo? Sino rito gusto maging matatag ang pundasyon? At sino yung pundasyon? Sino? Hindi ministry, ha? Hello? Hindi rin tao ang pundasyon. Pagka inilatag nyo at inilagay nyo sa inyong puso, ang pundasyon nyo yung tao.
Hello? Pastor o sino mang leader, pagka siya nagkamali, kapag siya nang hina, wala, bagsak ka rin. Walang sinumang dapat sa ating buhay. Walang anumang dapat na tamang pundasyon sa atin, kundi si Jesus lang. Amen? At sino yung Jesus na yun? Dapat maging tama sa puso mo yun. Dapat lubusan mo siyang nakilala, naranasan sa buhay mo. Amen? Hindi mo lang siya basta narinig. Hindi lang ito isang pangangaral sa'yo. Hindi ito yung nagbago ka lang ng relihiyon. Hello? Amen ba? Balik ulit tayo sa tama. Tignan uli natin. Kung baga magbungkal tayo uli. Bungkalin natin muli yung ating puso. Tignan natin yung nailatag bang pundasyon sa atin tama. At minsan sabi ko nga, hindi mo nakikita kung tama yan kung walang bagyo kung walang pagsubok Kaya minsan papayagan ng Diyos. Sa minsan katabi mo, papayagan ng Diyos. Na minsan talagang darating sa atin yung mga pagsubok at suliranin upang makita natin yung tama. Kaya nga sabi ng Biblia, ang ginto pinararaan sa apoy para malaman kung tunay na ginto, ganun din ang yung pananampalataya. So paano magiging matatag yung pundasyong iyon na si Kristo sa pamagitan ng pakikinig at paggawa ng kanyang mga salita. Sabi nga natin, by hearing and doing what He says. Kung ano yung sinabi ng Diyos, ginagawa natin. Mateo 7:24 hanggang 27. Hindi ako nagsabi nito, ang Bible. Matthew 7 verse 24 to 27. Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay maitutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Sino yung batong yon? Si Jesus yung batong panulukan. Jesus Christ is this cornerstone. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay na yon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo yon sa bato. Sino yung bato ulit? Si Jesus. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito'y matutulad naman sa isang taong hangal nagtayo ng kanyang bahay sa may buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Ito'y bumagsak at lubusang nawasak. Now my questions to you is, do all Christians have this foundation in their lives? Lahat ba ng Kristiyano tamang pundasyon sa kanilang buhay? Tanong. Lahat ba ng Kristiyano tama ang pundasyong na ilatag? What's the reality is? Hindi. The answer is no. Hindi. Kasi hindi lahat naging tama yung puso Or doon sa mga naglatag, mali yung pagkakalatag. Hello? Naiintindihan niya ng mga nagko-construction? Di ba? Kailangan tama Kumbaga nasa hulog. Pag mali yung hulog dyan, tatabingi yan. Minsan ganun sa buhay ng tao. Mali bakit nagkamali? Saan nagsimula? Yung pakikinig mo at sa paggawa mo na mga narinig mo ng salita ng Diyos, hindi mo ginagawa. Letter A. Why? Bakit maraming Kristiyano mali ang kanilang pundasyon? There are many who know what to do but do not do it. Maraming Kristiyano alam dapat gawin pero hindi naman ginagawa. Sabi sa katabi mo, alam mo naman Alam mo nang mali. Narinig mo naman ng Diyos. Narinig mo naman ng salita ng Diyos. Narinig mo naman ng preaching. Nagpa-counsel ka pa nga Ay! Nung sinabi sa iyo yung dapat mong gawin, hindi mo rin pinakinggan, naghanap ka uli ng iba na pwede mo mapakinggan. Kasi naghahanap ka na magko-compromise sa gusto mo. O bakit hindi lahat ng Kristiyano tamang pundasyon? Kasi ito alam mo na, ginagawa mo pa rin yung mali. Romans chapter 1 verse 32. Okay lang kayo? Amen. Tayo naman workers, midweek, kaya dapat talaga may karne. Romans chapter 1 verse 32. Although they know God's righteous decree that those who do such things deserve death, they not only continue to do these very things,
but also approve of those who practice them. Ito nakakalungkot sa pagiging religious. Alam lang mali, no? Ayaw ng Diyos, sige pa, at yung iba, ina-approve pa yung kanilang ginagawang mali. Alam niyo, tamang talagang church, tamang leadership, tamang paglilid nating lahat, tayong lahat, mga manggagawa ng Diyos. Huwag natin ma-compromise ang tama. Matthew chapter 23, verse 1 to 4. Pagkatapos sinabi ni Jesus sa mga tao at kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moses. Kahit gawin ninyong tinuturo nila, sundin ang kanilang iniutos. Ngunit huwag niyong tularan ng kanilang ginagawa sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang pinapangaral. Pinagpapasan nila ng mabigat na dahilan ang mga taong ngunit ni daliri ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. Pawang pakita ang taong kanilang mga gawa. Yan nakakatakot kapag tayo, leadership, kasama ako, tayong lahat, sabi sa katabi mo, kasama ka dyan. Tayo mismo, nagiging Pariseo. Kaya pala mali ang nailalatag na pundasyon kasi tayo mismo nako-compromise. Hello? In the name of Jesus Christ, kasi I do believe this is the gospel for 37 years since it was founded by the Lord through our Bishop Boy Ramos and Bishop Mami Metosela Ramos. Tama yung nailatag Kaya wag lang natin ituloy-tuloy na kumbaga ma-compromise. Tama yung nailatag. Tama yung pundasyon. Walang ipinangaral sa atin kundi ang Panginoong Jesus. Mahalin ang Panginoong Jesus. Wag nating babaguhin yon. Amen ba? Wag tayo yung mga Kristiyanong mahal lang ang ministry. Mahal lang yung gagawin dito, pero pagka word of God na, ayaw mo na. Pag itutuwid ka na, ayaw mo na. Ha? Hello? Amen ba? Natitisod ka na, ayaw mo na. Makikita yan. Amen? Kaya pala may ganun, kasi may mga tagapagturo na nagko-compromise. Kaya maging maingat. Hello? Maging maingat yung sa mga bagay na tinatanggap. Discern every spirit. Letter B, there are many who have ears but do not hear and understand. Marami mga tao nakakarinig, may tenga, ngunit hindi mo naunawaan yung pinakikinggan. Mateo 13, 10 hanggang 14. Lumapit ang mga alagad, tinanong si Jesus, bakit po ninyo dinadaan sa talinghagang inyong pagtuturo sa kanila? Sumagot siya, ipinagkaloob sa inyong karapatang maunawaan ang hiwaga tungkol sa kaharian ng langit, ngunit hindi ito ipinagkaloob sa kanila, sapagkat ang merooy bibigyan pa at mananagana, ngunit ang wala kahit ang kakunti na nasa kanya ay kukunin pa. Verse 13, nagsalita ako sa kanila sa magitan ng talinghaga, sapagkat tumitingin sila ngunit hindi nakakakita, at nakikinig ngunit hindi naman nakakarinig ni nakakaunawa man. Mamaya, iano natin to, natupad nga sa kanila ang propesiya ni Isaiah na nagsasabi, makinig man kayo ng makinig, makinig man kayo ng makinig, subalit hindi ninyo maunawaan kailanman. At tumingin man kayo ng tumingin, subalit hindi rin kayo makakakita kailanman. So talaga palang may mga taong, kahit anong preaching mo sa kanila, kahit anong paliwanag mo, hindi nila naintindihan, hindi nila naunawaan. Kasi bakit? Sarado na yung tenga nila sa dapat nilang pakinggan. Nakakarinig naman. Tulad kayo, narinig nyo. Hello? Tama? Maraming Kristiyano ngayon, namimili na lang sa gustong pakinggan. Sabi nga ni Bishop Boy Ramos, naalala ko, church now becomes like a buffet. Isang kainan, nakapunta na ba kayo ng buffet tulad ng Vikings, di ba? Ang daming pagkain. Pipili ka lang gusto mong kainin. Ayoko niyan, hindi ko kakainin yan. Ang church hindi ganun. Ang church, ipapangaral ko anong dapat marinig. Hello? Sasabihin ko anong dapat masabi. Amen? At dapat tayo ay tumanggap. Kasi marami, wala, sarado na yung tenga sa pakikinig. Kahit anong paliwanag mo.
Itong katotohanan doon, ha? Magiging biblical lang ako na dapat nyo maintindihan. Sa mga taong hindi talaga makaunawa, hindi talaga makatanggap, isang dahilan at nagpapatunay, hindi ka sa Diyos. Yun ang katotohanan. Kaya lang sarado sa kanila ang salita ng Diyos at hindi na maunawaan sapagkat hindi talaga sila sa Diyos. Pero ngayon, naiintindihan at naunawaan mo ito, tingnan natin ang ating puso kasi nakakatakot, di ba? Yung natutuloy-tuloy ka sa church, pero pali-palay na ilatag na pundasyon. Amen ba? Letter C, there are those who deceive themselves by believing that receiving the word is the same to living the word. May mga tao kasi nadaya Natingin nila na yung pakikinig ng salita ng Diyos ay parang pagsagawa na rin na kanilang narinig. Hindi porkit narinig mo, nagawa mo na. Iba kasi yung narinig, tapos ini-apply. Santiago 1:22 hanggang 25, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya nyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita, may nakakarinig. Ngunit hindi sumusunod dito'y katulad ng isang taong tumingin sa salamin. At pagkatapos tignang mabuti ang sarili ay umalis at kinalimutan ng kanyang itsura. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod. Talaga napakalagay yung hearing and doing. Sa kutusang, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kutusang ganap na nagpapalaya sa tao. Ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang. At pagkatapos ay nakakalimot. Totoo lang tayo gusto natin maging matatag na Kristiyano. Tayong lahat. Sabi sa katabi mo, tayong lahat. Alam ba, narinig mo, magpatawad ka na. Ang hirap, totoo lang. Di ba minsan? Pero narinig mo Ang kailangan mo, application. Tama? Kailangan agad yung application. You cannot master anything until you apply it. Hello? So, kailangan sabi sa katabi mo, application. Pag narinig mo, mga kabataan, halimbawa, wag mo na kayo magbo-boyfriend. High school pa lang kayo. Pastor, mahal ko siya, pastor Tumibok yung puso ko sa kanya Sige na, mahal mo siya, mahal ka niya, pero mahal ang tuition fee. Wag muna. Tama? So wag tayong madala lang ng ating emosyon. Wag lang tayo madala ng ating sariling laman. Doon tayo nadadaya. Kaya, yung pandasyong inilalatag, minsan nakakamali. Kaya bandang huli, naiwan na yung project. Parang hindi natapos yung proyekto. Unfinished building, unfinished construction ang ginangyari sa buhay ng maraming Kristiyano. Pansin nyo ba? Tagal ng Kristiyano, pero yung construction sa buhay niya, parang laging nagsisimula. Tama? Gusto pa naman ng Diyos talaga tapusin yung kanyang sinimulan sa atin. Kaya lang, alam nyo katotohanan, tayo mismo, hindi natin masisisi ang Diyos. Sabi sa tayo, hindi mo masisisi ang Diyos. Pag ayaw mo, hello, wala Ayaw mo Ayaw mo magpaayos. Wala, hindi kahit bumaba ang Diyos sa'yo, kung ayaw mo, wala Ikaw kasi ang may hawak ng buhay mo. Dapat yan, ibigay mo sa Diyos. At sabi mo, Lord, ikaw masunod sa akin. Amen? When we only hear the word but do not put the word into practice, number one, we deceive ourselves. We think that knowing is the same as doing. We forget the word easily. Ang dali. Mabilis makalimot. Ang bilis. Usapan na, kakakaunsil lang. Ititigil mo na yan. Opo, umiyak. Nagsisipa. Talagang tulog, uhog, luha, lahat. Pagtalikod, balik ulit sa dati.
Di ba daming ganyan? Nakalimot agad. We do not receive the blessing of obedience to the word. Kaya yung pagpapala ng pakikinig, hindi nangyayari. Those that have ears are instructed to hear. Lahat ng may tenga, sabi ng Bible ay makinig. Matthew 13, verse 9, Revelation chapter 2, verse 2, verse 11, verse 17, verse 29, chapter 3, verse 3, verse 6, 13, and 22. Ang daming talata. He who has ears to hear, let him hear. Lahat ng may tenga ay makinig. Kaya napakahalaga, hindi lang tayo nakikinig, kundi talagang sinasagawa. Kasi yun ang totoong nakakarinig. Amen? So what serves as a basis for a foundation being laid? Anong basehan ng pundasyong nailatag sa atin? The basis for our foundation is our personal relationship to Christ. Yung relasyon natin kay Kristo, yun ang pundasyon eh. Yun ang kailangan natin patatagin. Tanong yung katabi mo, kamusta na ba ang relasyon mo kay Kristo? Kamusta na? Lagi natin balikan yun, mga kapatid. Basic lang yan, ha? Gaano ba kamahal si Kristo? Gaano ka ba talaga willing sumunod sa Kanya? Basic lang, totoo yan. Yung araw-araw mo pakikipag-niig sa Kanya, basic, ha? Yung pag-awit mo sa Diyos, pagsamba mo sa Kanya, pagdi-devotion mo. Kasi uuwi lahat yan. Please, listen to me. Lahat yan uuwi sa relasyon mo kay Kristo. Gusto nating tumatag pa na kahit anong bagyong dumating sa buhay natin na hindi tayo mawawala. Hindi lang yung maating ka sa church, hindi ka na nawawala. Ang dami nasa loob ng church, sabi ni Bishop Boy Ramos, aktibong nasa loob ng simbahan. Pero ano? Backslider na pala. Hindi yun eh. Kundi yung puso talaga natin nagnanasa, mag-glorify ang Diyos, masunod ang Panginoon. So anong basihan ng yon? Yung relasyon. How we respond to the commands of Christ indicates our relationship to Him. So napakalaga. Ito pala yon. Hindi lang yung mahal na mahal mo si Lord. Hindi lang yung talagang gustong-gusto mong makinig ng Word of God, kundi paano ka sumusunod sa Kanyang kalooban. Minsan mahirap, totoo lang. Pero doon tayo lalago eh. Yung utusan ka ng Diyos na, anak, puntahan mo yung kaaway mo, kagalit mo, makipagbati ka na. Diyan ka tatatag. O anak, yung application na napakalaga. O yan na lang ba pera mo? Huwag mo nang kainin yung butong yan. Itanim mo yung butong yan para lumago. Yung mga basic. Hello? Sasabi sa'yo nila, may problema ka, huwag ka mag-isip ng problema mo. Patugtog ka sa cellphone mo, mag-worship ka sa akin. It should be a relationship of love. Ang relasyon natin sa Diyos, na pag-a-apply, lagi ay relasyon ng pag-ibig sa Kanya. John 14 verse 15, if you love me, you keep my commandments. Kung mahal mo ang Diyos kasi talaga, mahal mo si Kristo, Lord, gusto kitang masunod. Letter B, it should be a relationship of sheep to shepherd. Tayo ay mga tupa niya at siya ang ating pastor. John 10 verse 26 to 28, but you do not believe because you are not my sheep. Kaya nga, pag di ka niniwala, hindi kasi tupa ng Panginoon, I said to you, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me, and I give them eternal life, and they shall never perish, neither shall anyone snatch them out of my hand. Letter C, it should be, ano dapat yung relasyon natin kay Kristo? Una, pag-ibig sa Kanya. Pangalawa, pastor natin siya. Letter C, it should be a relationship of lordship and obedience. Siya'y Panginoon natin at tayong susunod sa Kanya. Luke 6 verse 46, but why do you call me Lord, Lord? Ba't mo ko tatawagin Panginoon, Panginoon? And do not do the things which I say. Matthew 7 verse 24, anyone who listens to my teaching and follows, it is wise like a person who builds a house on solid rock. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew and beat on that house. But it did not fall because it had been founded on the rock. Basahin natin sa Tagalog, Mateo 7:26-27. Ang bawat nakikinig ng aking salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga aral na ito, ay maitutulad naman isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Listen to me. Ano ang bagay na itinayo natin hindi kay Kristo, hindi tatagal? Hindi tatagal. Kahit yan ay tingin mo ay matatag,
pero hindi kay Kristo nakatayo. Relasyon, hindi si Kristo ang sentro, hindi tatagal. Negosyo, karir, hindi si Kristo ang nakatayo na sentro, hindi tatagal. Bagkus pwede pang gamitin ng kaawayan para mapalayo ka sa Kanya. Sa Diyos. Nandiyan kayo? Kaya tignan natin lagi eh. Search natin lagi. Back to the basic tayo. Let us master the basic na Lord, gusto ko ito maging tama sa buhay ko, ikaw. At paano nagiging tama si Kristo sa iyo kapag narinig mo kanyang salita, pag binabasa mo kanyang salita, pag kinukonvict ka ng kanyang salita, ina-apply mo agad. Kasi yung nakakarinig ngunit hindi sinasagawa, yung pagtatayo mo buhangin. Ano bang buhangin na nagtayo? Nakakita na kayong kastilyong buhangin? Di ba? Inalon lang, wala na agad eh. Ilang beses na alon sa buhangin kastilyo, mamaya wala na lahat. Daming ganyan. At hindi po yung patagalan sa loob ng church, kaya matatag. Sabi sa katabi mo, hindi yung patagalan. Patatagan. Amen ba? Umulan ng malakas, bumagyo, bumaha, binagyo ng malakas na hangin, ang bahay ito'y bumagsak at lubusang nawasak. What are the benefits of privileges for those who are both hearers and doers of the word? A, they live blessed life. Pinagpalang taong marunong makinig at gumagawa. Luke 11 verse 27 to 28, habang nagsasalita si Jesus, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan. Mapalad ang babaeng nagbuntis at nag-alaga sa iyo. Mapalad si Maria. Ngunit sumagot siya, higit na mapalad ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at tumutupad nito. Talagang gusto natin maging matatag yung pundasyon, na si Kristo yung pundasyon. Pag narinig mo kanyang salita, apply agad, gawin. Hindi man agad-agad, pero at least may plano ka, sa tulong ng Espiritu, dinadala ka patungo doon sa gagawin ko ito. May pagnanasa. Amen ba? Ha? Baka hanggang ngayon may mga manggagawa pang hindi nag-iikapo, nag-tithes, nag-offering kay Lord. Tingnan mo yung katabi mo. Apply. Apply lang. Huwag kayong matakot. Huwag kayong magkaroon ito ha. Ang pagsunod at paglakad kay Kristo, pananampalataya yan eh. Pagtitiwala. Halimbawa ito, bigyan ko kayo example. Kung may tinuturo sa inyong mali, pero ginagawa nyo kasi out of your parang ignorance of the truth, hindi kayo mananagot doon. Pero the moment na nalaman nyo ng mali at ginagawa nyo pa rin, doon na kayo mananagot. The same thing. Pag alam nyo ng tama at hindi nyo ginagawa, kasalanan eh. Amen ba? So alam mo na, tinuturo, nasa Bible, may conviction ng Holy Spirit. Hello? Gusto nating maging matatag ang ating pundasyon, kailangan gawin natin. Bakit? Pinagpala ang nag-a-apply ng mga salita ng Diyos. Letter B, they receive special instructions and insight from the Lord. Lumalalim yung mga pag-unawa mo eh. Instruction and insight from the Lord. John 7 verse 17, if any man will do His will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Naunawaan mo pag lumalalim ka kay Lord? Ina-apply mo salita ng Diyos sa tuwing naririnig mo kayo salita. Nakakaroon ka na ng discernment. Uy, dito tama, hindi to mali ito eh. Kasi lumalago ka eh. Tumatatag ka eh. Kaya ang daming, tingin kayo lahat sa akin, ang daming nadideceive na Kristiyano kasi hindi tamang pundasyon. Kayo mag-ingat sa lahat ng pinakikinggan. Ha? Amen ba? And letter C, they are considered His closest friend. Nagiging malapit ka sa ating Panginoong Jesus. John 15 verse 13 to 15, walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alin ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad nyo ang aking mga utos. Hindi ko na kayo itinuturing na mga alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Sa halip, itinuring ko kayo mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Letter D, they find a place of safety, security, and protection in His fold. Pag tayo ay gumagawa ng utos ng Panginoon sa buhay natin, at siya ang pundasyon natin, bakit natin ginagawa yon?
nandun yung security. Nandun yung kaligtasan, yung safety, protection ng Panginoon. John 10 verse 26 to 28. Ngunit ayaw niyong maniwala sapagkat hindi kayo kabilang sa aking mga tupa. Nakikinig sa akin ng mga tupa, ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila, sumusunod sila sa akin. Ito maganda, bibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin ninuman. Verse 29, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw ninuman sa aking ama. Pansin nyo ba? Pag ikaw pala nasa kamay ng Panginoon, hindi ka maagaw ninuman. Pero ako ng barya, coin. Ayan. Oh. Halimbawa, ito tayo. Tingnan nyo to ha. This is you. You are put in the hands of Christ. Sabi, nasa kamay ko kayo. Oh. Sinong demonyo pwedeng umagaw sa kamay ng Panginoon? Eh, hindi doon natapos. Anong sabi sa verse 29? Ha? Sir, lapit ka, sir. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin, lalong dakila sa lahat, hindi maagaw ni naman sa aking ama. Kamay ni Jesus, ikaw to, inilagay sa kanyang kamay. Nagsama. Ang kamay ng ama, kamay ng anak, upang proteksyonan ka. Pansin nyo. Eh, sino yon? Sino yung ganong may proteksyon? Yung nakikinig at gumagawa ng kanyang salita. Hello? Pangako ng Diyos, there is safety and security, protection in this world. Pagka tayo yung mga taong gumagawa, nakikinig at gumagawa ng kanyang mga utos. As we follow the Lord, learning to trust and obey Him, receive a reward. Our house is steady and solid, unshaken by circumstances. The wise man is the believer whose life is built upon the rock, which is our Lord Jesus Christ. Yun lang eh. Back to the basic. Master the basic. Ano yung basic na yon? Tamang pundasyon. At sinong pundasyon? Hindi, ulitin ko ha, hindi yung ministry mo. Hindi yung J-group mo. Hindi yung ginagawa mo sa loob ng simbahan. Hindi yung mga kapatid mo o mga kapatiran sa loob ng church. Ang sayo pag makakasama. Pero pag wala ka ng kasama, mag-isa ka na lang. Wala na, ayaw mo na. At papayagan ng Diyos yung bagyot suliranin. Papayagan ng Diyos minsan, yung kung sino pang kasama mo, yun ang mananakit sa'yo. Para ma-check, ma-test kung yung pundasyon ba'y tama. Hello? Kaya ano kailangang gawin? Yung pundasyong iyon, maging tama. Which is our Lord Jesus Christ. Kaya mabalik ako sa tanong na ito eh. Kamusta na yung pundasyon sa puso mo? Ang Panginoong Jesus. Kamusta na yun? Amen? Master the basic of solid foundation. Tayong lahat ay tumayo.